Maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yan, kabilang ang ilang Grego sa mga pupunta sa pista upang sumamba. Lumapit kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa'y lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga yon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan nyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y napapagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ko sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang ganyasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinaririnig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Paggunita at kamatayan, yan po ang tema ng ating pangaral o ng ating homilia. Marami po tayong ginugunita sa buhay, mga kapatid. Ginugunita po natin ang mga mahahalagang kasaysayan. Kapag tayo ay merong ginugunita, inaalala po natin to, at ito po'y dahil mahal natin. Mga kapatid, ganun din po ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Ginugunita natin ang kanya mga mabubuting gawa at wala pong masamang ginawa ang Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Kaya bilang pasasalamat, mga kapatid, ginugunita po natin to, inaalala po natin to. Hindi po natin to winawaglit sa ating mga isip at sa ating mga puso. Ginugunita natin ang mga biyaya na araw-araw binibigay ng Diyos sa atin. At ano po ang pinakamagandang paggunita? Ang pinakamaganda pong paggunita ay magtipon-tipon tayo rito para magpasalamat sapagkat araw-araw tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na hindi ko kayo pababayaan. Araw-araw pinapaalalahanan tayo ng Diyos, mahalaga kayo sa aking puso. Na kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Yan po palagi ang paalala ng Diyos. Ang paggunita, mga kapatid, ay inaalala natin, we remember the loving God. The loving and merciful God. The deeds of God. Yun po ang ating ginagawa sa paggunita. Anamnesis. We remember. At hindi lang natin inaalala, kundi tayo po, kapag tayo'y inaalala natin to, tayo'y nagtitipon. Nagtitipon po tayo para magpasalamat at ang pasasalamat ay sa pamamagitan ng banal na misa. Mga minamahal ko, mga kapatid, bakit po natin kailangan alalahanin ang mga dakilang ginawa ng Diyos? Dapat po nating alalahanin at dapat po natin itong ilagay sa puso natin. Bakit po sa puso? Alam nyo, doon po sa unang pagbasa, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan sa mga tao. Pero nilagay ito ng mga tao sa tipak ng bato. Ano po ang ginawa nila?
doon sa tipak ng bato, doon po nilagay yung 10 kautusan. Ang ginawa po ng mga tao, binaliwala nila ang kautusan. Sinira nila ang kautusan. Kaya ano po ang sinabi ng unang pagbasa? Ngayon, hindi ko na ilalagay sa tipak ng bato ang kautusan. Saan ko na ilalagay ang kautusan? Sa puso natin. Ang kautusan ng Diyos ay ilalagay na sa puso ng bawat isa. Bakit po sa puso? Sapagkat sa puso ay pag-ibig. Nilagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa mga puso natin sapagkat ang kautusan niya ay pag-ibig. Yun po yung gusto kong tandaan nyo. Ang kautusan ng Diyos ay pag-ibig. Hindi po ito tungkol sa ano ang bawal, ano ang hindi bawal. Kasi kuminsan ganun yung tingin natin sa kautusan ng Diyos. Kaya kuminsan yung iba mga kumparit-kumari natin, yung mga millennials, di ba? Na-o-ope. Kasi ano yung bawal at hindi bawal. Tama naman po yun. Pero yung kautusan ng Diyos, hindi po yun ang nilalaman ng kautusan ng Diyos. Ang nilalaman ng kautusan ng Diyos ay tungkol sa pag-ibig. Hindi po ito tungkol sa ano ang bawal at hindi bawal. Mga minamahal ko mga kapatid, silyado po ang kautusan ng Diyos. Sinil po ito ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, ang pinakamagandang larawan po ng kautusan ng Diyos, ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. Siya po ang unang nakipagtipan sa atin. Siya po ang unang umibig sa atin. Siya po ang unang lumigaw sa atin. Kahit tayo'y lumayo, para lang kung magkarelasyon yan, di ba? Sa pagitan ng lalaki at babae. Yung babae ayaw na. Tapos yung lalaki, habol pa ng habol. Iniisip ko parang gano'n ang Diyos eh. Ayaw na natin dahil ang dami na natin atraso sa Diyos, ang dami na natin kasalanan. Ang Diyos naman, habol siya ng habol sa atin. Sinusuyo tayo. At sinasabi sa atin, bumalik ka. Kahit anong mangyari, bumalik ka sa akin. Sapagkat sa akin, hindi ka mapapahamak. Hindi ba napakaganda po nun? Yung Diyos na yung humahabol sa atin, hindi para tayo ay parusahan. Kung hindi, sinasabi niya, bumalik ka sa akin. Sapagkat sa akin, hindi ka mapapahamak. Mga minamahal ko mga kapatid, ano po yung pakikipagtipan ng Diyos? Ang pakikipagtipan ng Diyos ay napakaganda. Bakit? Sapagkat kailanman hindi niya na gugunitain ang ating mga kasalanan. Yun po yung pinakamagandang pakikipagtipan. Sabi po sa unang pagbasa mga kapatid, kailanman hindi ko nagugunitain ang inyong kasalanan. At yun po ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Hindi niya gugunitain, aalalahanin ang ating mga kasalanan. Malupit po ang tao. Sa inyong mga karanasan, kapag nagkasala ang ating mga mahal sa buhay, kahit hindi nyo mahal sa buhay, palagi natin maaalala ang kanilang kasalanan Yung lalaking nanloko sa kanyang asawa, hindi yun makakalimutan ng kanyang misis. Yung magulang o yung tatay na pinabayaan ng kanyang anak, hindi yun makakalimutan ng kanyang anak. Palagi niyang maaalala yun. At kapag pabigat po ang kasalanan natin, kahit humingi na tayo ng tawad mga kapatid, 50 years ago, maaalala pa rin yun. Kung minsan isusumpat pa sa atin yun. Dahil nasa technology na tayo, ano po ang gagawin? Ano po ang ginagawa ng isa? Ano po ang ginagawa ng iba? Kapag nagkasala tayo, yan ba yung kasalanan niya? O tignan natin sa YouTube. Yan ba yung iskandalo niya? O tignan natin sa Facebook. Alalahanin natin. Ganun po tayo kalupit. Palagi natin ginugunita, tinatandaan, pinapako ang lahat ng kasalanan.
na nagawa sa atin ng ating kapwa. Pero nakalimutan natin, meron din tayong kasalanan. Kabaliktaran sa Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, hindi niya inaalala, hindi niya ginugunita ang lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga po ni Propeta Elias, lahat ng kasalanan natin itinapon doon sa pinakamalalim na dagat para makalimutan na ng Diyos. Tayo naman, mga kapatid, kulang na lang isabit natin sa mga liig natin yung mga nagawa nating kasalanan. Kulang na lang kapag merong nagkasala sa atin, isasabit natin yung karatula dun sa taong nagkasala sa atin at sasabihin natin, ito nagkasala sa akin to magnanakaw ito ito kinuha nito yung asawa ko ito kinuha nito yung girlfriend ko ito nanira ito ng aking kapwa siniraan niya ako, sinaksak niya ako ng patalikod. Mga kapatid, ano po ang dapat natin gawin? Katulad ng Diyos, mahirap po ito. Huwag po natin gunatain ang sarili nating kasalanan. Ang mahalaga po, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Mga kapatid, sa Ebanghelyo malinaw po ito, kailangan nating mamatay para ang ating mga makasariling ambisyon, ang ating mga makasariling interes ay mawala. Mapalitan po ito ng pag-agapay at pagkalinga sa ating kapwa na namatay na dahil tayo po ay nagkanya-kanya at dahil tayo po ay wala ng pakialam sa ating kapwa. Kailangan po nating mamatay para bitiwan po natin ang lahat ng mga pansamantalang gawain o mga tao na pinaniwala tayo na itong mga hinahawakan natin ito na tao, bagay, material ay hindi mawawala. Hindi po totoo yan. Mawawala lahat yung ating pinanghahawakan. Ang kakapitan po natin, si Jesus. Bakit? Kahit po sa bingit ng kamatayan hahawakan tayo ni Jesus Kaya si Jesus ang kakapitan natin. Kahit sa bingit ng kamatayan, hahawakan tayo ni Jesus. Mga kapatid, kailangan tayong mamatay upang ang luma nating sarili, na nasanay sa kasalanan, nasanay sa takot, nasanay sa pangamba, ay mapalitan ng bagong pagkatao. Bagong pagkatao na kung saan nandun si Jesus upang masanay naman tayo sa kabutihan at pag-ibig ni Jesus.